Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Anumang oras mula ngayon ay posibleng maglandfall sa Ilocos Region ang bagyong Maymay. Dahil sa napanatili nitong lakas, may mga lugar nang nasa wind signal number 2. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat kaya abot Metro Manila ang masamang panahon. Ang epekto tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Mel, Emil, Vicky, sinuspindi ang klase maging pasok sa gobyerno sa ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng pag-uulang dulot ng bagyong Maymay. Dahil sa malakas na ulan, hindi lang nag-zero visibility sa ilang bahagi ng EDSA kaninang alas 2 ng madaling araw. Binaha pa ng hanggang gutter ang northbound lane nito pagbaba ng Quezon Avenue flyover. Tumagal lang halos 30 minuto ang pag-ulan bago ito humina. Sinabayan naman ng malakas na hangin ang malakas na ulan sa 9th Avenue sa Caloocan sa parehong oras. Inulan din ng gusto ang Antipolo Rizal kung saan may mga lugar ding zero visibility sa lakas ng ulan. Epekto umano ang ulan kaninang umaga ng bagyong Maymay at habagat. Dito sa Metro Manila, naka-yellow tayo ngayon. Ibig sabihin, 50 to 100 millimeter per day ang idudulot na paulan. Pero inaasahan may mga areas dito sa Metro Manila na maaring mas malakas pa doon, aabot ng 100 to 200. Pwede maging orange. Dahil sa rainfall advisory, sinuspindi ang panghapong face-to-face classes sa elementary at high school sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pag ganyan po, sana po, mas maaga pa po, mag-suspend na po para hindi na papasukin yung mga bata. Kawawa rin po mga bata pag nabasa ng ulan. Wala naman po kaming choice kasi hindi naman po maaga nag-suspend, kaya kailangan talaga papasukin. Sinuspindi naman ng palasyo ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila at 6 na probinsya simula alas 3 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, asahang patuloy na uulanin ang bansa, partikular ang Metro Manila hanggang sa Lunes. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat, and then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Hanggang 4 na bagyo pa ang inaasahang papasok ng bansa ngayong buwan. Pero simula Setyembre ay inaasahang hihina ang mga pag-ulan bunsod ng El Nino. Kaya mahigpit na binabantayan ang mga level ng dam, lalo ang Angat na 53 meters na mas mababa sa normal. Hindi pa sapat ang mga tag-ulan para mapunan yan sa ngayon. Patuloy naman yung pag-angat ng elevation ng Angat Dam, pero sa nakita natin ay masyadong minimal yung pagdagdag ng tubig dun sa Angat. In fact, ang kakulangan natin sa ngayon ay almost 23 meters. Ayon pa sa Pag-asa, may mga dagdag na rin naman umanong napagkukunan ng tubig ang Metro Manila bukod sa Angat Dam. For example, yung Upper Wawa Dam that already contributes a portion. Bukod doon, I think meron na rin mga water impounding facilities. May other sources tayo. Samantala, mag-alas 4 naman ng hapon nang muling bumuhos ang malakas na ulan dito sa may Quezon City. Yun nga lang, di naman ito naging sapat upang pabahain ang mga karaniwang binabaha sa lugar tulad na lamang dito sa G. Araneta Avenue na sa kasalukuyan ay nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng trapiko, partikular dito sa may E. Rodriguez at asahan na rin yan sa mga karatig lugar tulad ng Santo Domingo, Quezon Avenue at iba pa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.